Hi, I'm back and Joyce Dominguez Balawing pa rin po. And today gusto kong i-discuss sa inyo kung paano tayo maglalagay ng eCash, mga funds sa eCash accounts natin through MoneyGram or iRemit. Okay? Pagsasabayin ko na po itong dalawa kasi the same procedure po kasi ang gagawin natin. Paano po natin gagawin to? So, pupunta lang po tayo sa mga MoneyGram na malapit po sa atin. For example, nasa Milan po kami. So, dito nagkalat po ang mga MoneyGram. Okay? Ito yung paglalagay natin ng fund na hindi na natin kailangan pang magpadala ng fund request. Hindi na po natin kailangan pang gumawa ng fund request sa WebToll natin. Okay po? Ang gagawin lang po natin, pupunta tayo sa MoneyGram, maghuhulog po tayo ng pera, okay? And tandaan po natin na papunta po ng Pilipinas, okay? Philippines lagi ang sasabihin nyo and in pesos, okay po? In pesos, sabihin nyo po na, for example, maghuhulog kayo ng fund na halagang 30,000 pesos. So, dahil nga nasa Milan kami, natural, 500 euro, nasa euro yung ibabayad namin sa MoneyGram. So, sasabihin mo lang sa MoneyGram, sir, in pesos po ang tatanggap nito. Okay po? So, maghahanap po kayo ng beneficiary. Pwede rin ang kapatid nyo, ang nanay nyo, o ang kapatid nyo. Anyway, ito naman ay ginagawa lang natin para mailagay natin ang mga fund sa eCash accounts natin. Okay po? So, pagkatapos na maibigay sa inyo yung resibo galing sa MoneyGram, pagdating nyo sa bahay, pasok lang po tayo sa eCash accounts natin, UPS express.com.ph/power. Okay? So, maglalagin lang po tayo sa WebToll natin. Same procedure. Yung mga passwords natin, iingatan natin na tama yung inilalagay natin. Okay? And security code. Submit. Okay, nakapasok na po tayo. And bago nga po pala natin gawin ito, gusto ko palang ipaalala sa inyo, nakalimutan kong sabihin kanina, na kapag nagpupunta po tayo sa MoneyGram, may charges po kasi tayong binabayaran sa MoneyGram. Ano po? Depende po yun kung papaano yung payout system. Ano po? Kasi pagka gusto mo na makukuha ka agad, medyo mahal po ang singil ng service charge ng MoneyGram. Dito po sa Milan, pagka sasabihin mo na kung pwedeng makuha ka agad, after mong maihulog sa kanila, so sinisingil nila kami ng 20 euro sometimes or 15 euro. Okay? So pagka sinabi mo na after 7 hours pa bago makuha or 12 hours, medyo mura ang charge nila. Sinisingil lang nila kami ng 5 euro. Okay? So, kung gusto mong makatipid ng service charge sa pagbabayad sa MoneyGram, sabihin mo na 7 hours, after 7 hours or 12 hours. Okay? So, nandito na po tayo ngayon sa WebToll natin para kunin ngayon yung inihulog natin. Okay? Papasok lang po tayo sa eCash. And eCash payout. Okay? Kasi yung eCash-send, yan po natin ginagawa pag nagtatransact tayo ng mga remittances natin. Okay? So, dito sa eCash payout, ito na po yung kukunin na natin yung inihulog natin sa iRemit or sa MoneyGram. Okay? Dito sa system natin, pwede na natin kunin. O kahit yung mga nagpadala sa inyo, for example, nasa ibang lugar, at nagpadala sila sa MoneyGram ng pera para sa'yo, good news po, pwede na nating makuha yan dito sa system natin, dito sa UPS system natin. Okay, so, click lang po natin dyan ang MoneyGram. Ayun po siya, nasa dulo. Okay.
So, ilabas po natin yung resibo na nanggaling sa MoneyGram. Kung makikita nyo po dyan, hihingan po tayo ng reference number. So, isusulat lang natin yung reference number na nandiyan dyan sa resibo ninyo. Okay, so maglalagay ako dito ng, for example lang po, wala akong hinulog, pero maglagay po tayo. Sa example lang to. Submit. And, ayan po, to be processed. So, meaning to say, pagka ganyan kasi na hindi pa ready ang pera, okay, may nakasulat po dyan na to be processed. Meaning to say, intayin natin na lumabas. Kasi kagaya niyan, yung sinasabi ko nga sa inyo kanina, for example, after 7 hours pa natin makuha. So, antayin natin yung 7 hours. Pag sinabi mong 12 hours dun sa MoneyGram, so antayin natin ang 12 hours. Kasi merong nangyari din na nagpunta siya ng MoneyGram. Sinabi niya doon na after 7 hours. Tapos pagdating niya sa bahay, siguro excited nga siya na makuha yung pera niya. Sinubukan niya, and ito nga ang nakasulat dito, to be processed. Ano po? So, tumawag siya sa akin. Sabi niya, Miss Joyce, ba't kaya ganun yung ano ko? So, sabi ko, mag-intay-intay po tayo. Okay? Kapag ready na siya, meron naman kasing nakasulat dyan na okay na, ready to pick up na ang pera. Okay? Meron po tayong makikita dyan na ready to pick up na yung pera. So, kapag ka nakita nyong okay na, so, i-fill up lang natin yung form. Of course, lalo na doon sa mga bago, yung mga bagong nag-transact pa lang, hihingan po kayo ng valid ID. Okay? So, ilagay lang po ninyo any IDs na pagkakakilanlan sa atin. Ilagay lang po natin dyan bago natin makuha. Or, makipag-communicate tayo habang ginagawa natin yung e-cash payout through MoneyGram. Makipag-communicate tayo, open po natin lagi ang Yahoo Messenger natin, and makipag-chat tayo sa CSR natin. Okay po? Para hindi tayo, kung ano man, yung mga questions mo, or kung gusto mo na i-assist kanila. So, every time na mag-o-open tayo dito ng mga transactions, lahat ng gagawin natin dito, open din natin, sabay po natin ang open ang Yahoo Messenger natin, okay? Para nakikipag-communicate tayo sa CSR team natin. So, same procedure din po, kapag ka sa iRemit naman din tayo nagpunta para maghulog ng fund. So, ganun din, i-cash payout din, and i-click natin ang iRemit, okay? Dito naman din sa iRemit, ganun din po, hihingan din kayo ng reference number, tracking number, okay? Tracking number and reference number, pareho lang po yan. And then yung password natin, and submit. Okay? Same procedure din po. Ito nga lang e-cash payout through MoneyGram and iRemit. Hindi na po natin kailangan pang gumawa dito ng fund request. Okay po? Basta ready nyo lang yung resibo, and direct nyo na po siyang kukunin sa webtool natin, sa e-cash accounts natin. Okay po? So, I hope na naintindihan nyo. Kung medyo magulo pa rin, or hindi nyo pa gaanong naintindihan ang mga explanations dito, makipag-communicate po tayo sa CSR team natin. Okay po? And that's all for now. Maraming salamat.